Welcome to Donmar TV News Channel. Saan sa liderato ng Kamara, tinanggal si Congressman Mike Defensor bilang Vice Chairperson ng Committee on Health, Public Information, Dangerous Drugs, Good Government, and Public Accountability at Strategic Intelligence. Tinanggal naman si Representative El Rey Villafuerte bilang Vice Chair ng Committee on Public Accounts. Nangyari ang mga yan matapos sa paglunsad ng Back to Service o BTS sa Kongreso ng grupo nila sa pangunguna ni dating Speaker Alan Peter Cayetano. Kilala rin kalyado ng dating Speaker ang mga kongresista. Ayan, okay. So, ganito nga yan. So, binan tuloy. Ganito yan. 'Di ba nakita natin nag-BTS sila Defensor, sila Villafuerte, nag-BTS sila, 'di ba? Nag-launching sila ng BTS. So anong nangyari ngayon? Biglang tinanggal na ngayon sila. 'Di ba naalala nyo tinanggal silang deputy speaker. Ngayon naman tinanggal silang yung vice chairman ng committee nila. Kanina napanood ko pa yun yung may hearing sila Meron silang hearing. Tapos after na daw noon, bigla silang tinanggal. Sabi ko nga kung ikaw, matino kang leader, hindi mo naman tatanggalin. Ba't mo tatanggalin? Kung makakatulong naman sa iyo yung mga tao, ang gagaling nito, nila Defensor, pati si Villafuerte, ang galing naman nito, nakita natin ito sa hearing. At yung kanilang ginawa, para kay Pangulong Duterte yun. Ibig sabihin, kagustuhan ni Pangulong Duterte na mawala ang ABS-CBN, di ba? Ginawa nila yon. Malapit ka kay Pangulong Duterte. Bakit mo biglang tatanggalin? Alam mo, isa lang explanation yan. Sa tingin ko lang naman Sa tingin ko, ano ba sa tingin nyo? Sa tingin ko may pagka-insecure to si Velasco. Feeling ko lang yung pag nakikita niyang may aangat na ibang tao, ay, hindi, tatanggalin ko ito. Hindi okay ito. Bakit? Kasi mauungasan ako nito. Kita naman natin, di ba, si Defensor? Talagang umaangat di ba? Talagang umaangat to si Defensor. Feeling ko nga pwedeng pasok na pasok sa banga to bilang senador. Siguro medyo insecure. Sa tingin ko lang kayo ano sa tingin ninyo? Tapos bigla akong naalala ito. Tingnan nyo to matatawa talaga kayo dito, promise. Tawan-tawa ako dito Nag-post si Cayetano January 16. That was ano man date ng 16? Para tingnan natin. January 16. That was Saturday. Thank you for the trust, Mr. President. I will continue to stand you as we fight that we started in 2016. Blah, blah, blah. Okay? Pinost natin yan. Biglang, kahapon, nag-post si Velasco. 16 hours ago. Kanina ko dina-download lang ito, in-screen cap, 16 hours ago. So, kahapon yan, di ba? Okay? Anong date kahapon? 18. Sabihin na natin 17. Okay? So, sino una nag-post? Si Cayetano, di ba? 16. So, sumunod 18 or 17 to si Velasco. Ang tanong, bakit kaya siya nag-post? Ang pwedeng rason yan, kasi nag-meeting din sila ni Pangulong Duterte. Baka naman kaya siya nag-post. Siyempre, nag-selfie din sila. O baka naman ganito, di ba? Pwede. Kaya lang, tingnan mo date. Nag-meeting sila January 13. January 13 sila nag-meeting. Tingnan nyo Hindi niya pinost. Nag-post si Cayetano ng January 16. Tapos nung nakita niya, ay, hindi pa pwede. Biglang pinapost. Ito lang yung aking opinion. Maaring hindi ito tama, pero yun ang aking opinion. Nakita nyo? Na parang, ay hindi pwede yan. Ikaw lang ang nag-post ng kasama mo si Pangulong Duterte na malakas ka kay Pangulong Duterte o nagkausap kayo. Ipopost ko rin yung pinagmitingan namin noong January 13. Sabi nga, immature lang. Immature. Hindi, di ba? Mali ba ako? Kasi parang sabi ko nga, bakit mo ipopost ng kahapon lang yung meeting nyo noong January 13?
Malamang nakita niya yung post ni Cayetano. Sabi niya, hindi pwede yan. Kailangan ko rin i-post yung akin. Tapos, pati doon, di ba, yun yung unang rason ko, kaya sa tingin ko, medyo, insecure. Una, yan Pangalawa, yung sa BTS, biglang tinanggal din. Di ba? Ano ba yan? It's either, hindi naman immature, baka naman, hindi immature tuloy. Hindi naman insecure, baka immature lang. Pamilya Harurot. Kala ko Pamilya Harot Pamilya Harurot TV. First time na umabot ng live. Pa-shoutout sir by Valera family from Australia. Hello po, Valera family from Australia. Ito pa, tingnan nyo. May conspiracy uli ako. Theory. Joke lang joke lang. Ito theory ko lang. Feeling ko lang kasi meron. Sige na nga, sabihin ko na nga. Ay, wag ko sabihin. Sabihin ko na. Meron kasing bumulong sa akin na isa sa mga binring up daw dyan sa meeting na yan, yung ABS-CBN. Doon sa meeting, ito. Yun, ikwento lang naman sa akin. Maaring hindi totoo, maaring chismis. May little bird ako doon na nakadinig na parang nabanggit yung word na ABS-CBN. Sabi ko nga, baka naman chismis lang yan. Hindi totoo yan. Tapos nagulat ako, biglang pinag-usapan yung ABS-CBN kanina. Lian or Sin. Good day, Banbay. Nakakatuwang speech PRD. Salamat sa full support mo at effort sa pag-discuss ng lahat ng mga updates sa ating gobyerno. Keep it up. Inspired us so much from Burnaby, BC. Hello po. Hindi nyo naisip tapos biglang diniscuss ni Pangulong Duterte yung tungkol sa ABS-CBN. Hindi ko naman sinasabi, sandali. Hindi ko naman sinasabi na na nilakad ni Velasco yung ABS. Wala akong sinasabing gano'n. Ang sinasabi ko lang napag-usapan. So hindi ko alam kung sinabi niya yon na Mr. President, gusto nila ibalik yung ABS-CBN. Pwede ba natin ibalik na ABS-CBN? Parang gano'n or something. Hindi ako sure. Pero bakit mo naman i-bring up pa yung ABS-CBN kung totoo man yan, alam mo nang wala na. Bakit pa parang pumapasok pa sa usapan? Tingnan nyo correct me if I'm wrong. Bakit biglang sinabi ni Pangulong Duterte out of nowhere? Ang sinasabi niya sa storya niya yung tungkol sa mga mahihirap, ang gobyerno ay para sa mahihirap at hindi para sa mayayaman. Bigla siyang sumegway doon sa ABS. Tingnan nyo, asan na yun? Government in your business. In return, you pay your taxes correctly. You do not pay your taxes correctly. Ayan ang nangyari sa inyo. So, there will be no opening. I assure you, lahat ng franchise yan, hindi ko i-implement yan hanggang they settle their full accounts with government. Wala kayo, sabihin lang ninyo na bigyan kayo franchise. For all I care, you can have 1,000 franchise. You will not see the light of day there until you come to government with clean hands. Ika nga he who comes to equity must come with clean hands. Ako naman, Mr. President, masyado naman yung English mo. May magsabihin na maligaya kayo. Wala akong galit. Bayaran mo lang ang gobyerno. Sasaludo ako sa inyo 5 beses. So malinaw na sinabi ni Pangulong Duterte yan Bayaran nyo lang ang gobyerno. Tama naman din. Let's be fair. Pag inayos naman nila yung problema at mga pagkukulang nila sa gobyerno, bibigyan sila ng franchise. Pero as of now, kahit ilang franchise pa daw yung ipasa, sa madaling salita, susuplakin lang ni Pangulong Duterte yan. Hindi niya pipirmahan. Tapos. Kasi ang final say na kay Presidente pa rin In full attention. Hindi ako galit. Presidente ako yung maliliit na bagay na ganun. Personal. But the bigger issue, the bigger picture in the background is really
yung mga atraso ninyo sa taxes. Yan ang Kaya na, sinasabi nila kesyo wala daw silang atraso sa taxes. Kasi ang palusot nila, sinabi daw ng BIR na wala. Okay? Technically, pwedeng nalusutan nila yon. Kasi nga, di ba, dinaan nila dun sa iba? Tandaan ninyo yung sa pag-uusap dyan sa hearing, dinaan nila sa ibang kumpanya. Kaya sila mababa. Pero in reality, niloko nyo gobyerno. Pinalusutan ninyo. Yun ang problema. totoo dyan. And no franchise will ever be implemented. Waski na ibigyan ninyo ng 5,000 franchise yan. Hindi ko implement yan. ABS-CBN. Atienza. Atienza. Soto. Stick to it bulaga na lang. Okay na yun. Huwag mo isama yung ABS. Settle your account with government and yung lupa ninyo na ang binabayad ninyo ng taxes, you are occupying something like 44,000 square meters. Nasa sinabit ninyo na bapa ng lupa is 4 hectares. Kayong Pilipino, kayo namang galit na galit. Hindi nyo alam. Buti kayo kay mayaman. Yung mga mahirap na umaasa lang rin. Ito mga vaccine. Gobyerno ang mga gastos. Kala ninyo ganun lang kadali. Bigyan nyo yung amo ninyo. Bayaran ng tamang buwis. ABS-CBN, magbayad kayo ng tamang buwis, ha? Tama, okay? Iba ho yung, yung legal at saka sa tama. Kasi maaaring napalusutan ninyo noon. Siyempre, iba presidente, ngayon, itama nyo yung mga mali ninyo. Okay? So, bayad-bayad din pag may time. Ang daya ninyo, kami nagbabayad ng tama, kayo ayaw nyo. Wag ganon, hindi maganda. Wag ganon, wag ganon. And before opening, we will have a very short, serious talk. Do not compel me to do something which is not lawful. Nako. Iba Just because you give them a franchise, it does not follow that all of their misdeeds in the past are condoned and forgiven. And you ask protection from government. Pakinggan nyo, ha? Sino kinakausap nyo dito? Tingnan nyo, ha? Pakinggan nyo. Pakinggan nyo mabuti. Tingnan nyo. You give them a franchise. Ito. Tingnan mo, ha? We will have a very short, serious talk. Quiet, ha? Quiet! Listen, ang ingay mo banat boy, paano maririnig? Sige, play na natin. Do not compel me to do something which is not lawful. Do not compel me to do something which is not lawful. Ibig sabihin, wag nyo akong ilalagay sa alanganin na talagang yayariin ko kayo. Ito, biglang, parang may kumausap sa kanya. Ha? Parang may kumausap sa kanya, kaya ang sagot niya ay ito. Just because you give them a franchise, it does not follow that all of their misdeeds in the past are condoned and forgiven. Ano? Medyo may tama ba yung aking teorya? Na parang nilakad yon? Di ba? Yun lang ang sa akin, ha? Sa tansya ko lang naman. May parang lumakad na bigyan na natin ng franchise ito, bibigyan na ng mga congressman ng franchise ito. Mukhang mapapasa na ito sa kamera. Ano sagot ni Pangulong Duterte? It doesn't mean na binigyan nyo siya ng franchise. Mapapatawad na kayo sa mga kasaranan ninyo. Boom kunana, boom Buti nga sa inyo. Ang titigas kasi ng...
Ewan ko ba hindi makadiscern yung mga kakampi ni Pangulong Duterte sa kamera, no? Paulit-ulit niya na nga sinabi yan eh. Minsan kasi gumamit din naman ng utak. Hindi yung puro ko ano lang yung tinext ni yun na lang babasahin. Oh. Kasi remember, it's still the president will sign the franchise. Kaya, bye-bye!